Magandang araw mga commander. Ito yung paglakad ng bakulong mga commander. Galing dito sa Kate, papunta sa tubig mga commander. Yan mga commander, binubuhat na o tinutulak pa ibaba ang bangka mga commander. Kung mapapansin nyo, may kahoy yan at may kilya sa ilalim ng kasko mga commander. Kaya mabilis na ibaba ang bangka mga ka-commander. Ayan no, so kaalis lang. Ulitin ko, aalis pa lang ito ang mga bangka. Ang bangka nito upang puntahan yung spot ng mga tamban mga ka-commander. Ayan mga commander, oh, nagpaandar ng makina. Ayan mga commander, ayan, paalis na yan mga commander, papuntang spot mga commander. Pagdating, charan, hindi ko na video yung pagdating, pero may huli sila mga ka-commander. Ayan, nagpapagpag na sila ulit ng kanilang mga huling isdang tamban mga commander. Ito yung manamsi mga commander, napakasarap at napakainan itong kainin itong manamsi na ito. Ayan, patuloy po nagpapagpag sila Utok, sila Miljon, shout out, ayun, shout out sa inyo. Ayan, sinisipon na si commander. Ala, patuloy pa nagpapagpag sila. At ayan sila Utok. Ayan mga commander, kung napapansin mo yung mga dati kong vlog, yung sa ilalim na screen, tapos dyan ay papagpag o dyan iipon yung mga isdang tamban mga commander. Ayan mga commander, ito na nila ng hakot yung isang tamban sapagkat parang hindi naman mabugbog, no, di ba? Yan si Maoy nga palang kumukuha. Ayan ay Maoy, shout out sa'yo. Ayan mga commander, sa murang edad ni Maoy, sumasama siya sa bakulong. Ayan, hindi na nakatiis si Miloy at tinulungan na si Maoy na ipon ng isda upang mailagay na sa tikles. At ito mga commander, ito yung itong video na ito ay simula sa paglakad hanggang sa paghuli at sa pagpapagpag hanggang sa maibenta na ito mga commander at i-deliver sa bayan mga commander. Ayun mga commander, patuloy na nagdatakot si Maoy ng isda mga commander. Ito mga commander, itong isdang tamban na ito ay matigas po ang laman nito at talagang pwedeng kainin kahit na may mga sakit na lola. Ayan, pwede po itong uri ng tamban na ito mga commander. Kung tawagin po sa amin ay manamse mga ka-commander. Talagang ito ay talagang first class po ito yung hinahanap ng mga tao na pag halimbawa tinuyo na ito po yung hinahanap ng mga tao na gustong bilhin sa tuyo. Mga commander, hindi pala ito tuyo ang isda nila Miljon. Yan po si Miljon at yung asawa niya Charlotte, yung po yung kapitan ng bakulong nila mga commander. Ayan, hindi pala ito tuyo at ito mga commander ay merong buyer. Ayan, dati kasi nagmura po ang isda dito. Ang isda ng atang kilo ay 20, pero nung tumatagal-tagal na at marami na talagang dito lang si Rumi Padawi sa amin ay medyo nagmahal na. Kaya ito, nag-decide na silang ay deliver sa bayan ng Ruwas kasi nga mas mahal doon ang isda kaysa dito. Kaya siyempre nga naman, naghihirap nga naman ang mga tao na yan sa init ng panahon para malang makahuli. Tapos ayan, malit ang presyo. Kaya mas pinili nila na dalhin sa bayan ng Ruwas. Yan mga commander, patuloy pa naghakot yung mga bata ng isdang tamban at yan po yung ice box nilagyan niya ng yelo para i-deliver doon sa Ruwas. Ayan, kulang pa yung yelo at kulang pa ilagay kasi nga po maraming dawi mga commander. Ayun, no, tagang nilagyan pa ng yelo yung banyera. Ayun, banyera. Yan naman yung foam naman, ayan, nilalagyan ng tubig yung foam na yan dahil nga para maglaro-laro at mabugbog, madurog yung isda mga ka-commander. Napakaraming huli ni Miljon yan mga commander. Yan dito na lang nilagay dito sa kabila na ito down, 'di ba, sa may banyera yung natitirang isda. Sa kadahilan hindi pwedeng isiksik kasi nga sa sobrang itong panahon pag travel baka yun ay mabugbog. Ay mga commander, nag-ice pa si Miljon kasi nga sobrang itong panahon at kailangan i-sure ball yung pag-ice nito dahil idadala sa bayan ng Ruwas para yung presyo ay talagang hindi mabago, no, hindi mabago yung presyo. Ayan, tapos na nga pala si Miljon na mag-ice ng kanilang huli, kaya ang gagawin nila, dadalhin nila ito doon sa kukuha, 'di ba? Tagang sinasamantala nila ang ang pagkamahal ng isda nitong huli nila kasi nga karaan 20 baga naman ay ngayon 45. Dito ka na sa 45. Syempre nga naman naghihirap sila gasolina. Di ba? Ang hirap din ng buhay mga isda dito sa amin na. Ayun mga commander, dala-dala niya ni Miljon yung banyera at yung isang styrofoam. Ayun, no. Idadala doon sa kukuha nito at i-deliver sa Ruwas mga commander. Ayun mga commander, hindi pala kinaya ng bata ang buhat kasi sobrang init ng panahon, pati yung tinutungtungan na
buhangin na yun, mga commander. Sobrang init niyan, mga commander, sobra. Naalala ko nung bata pa ako, pag halimbawa tumatawid ako dyan, talagang nadiretso ako dun sa dagat, sa sobrang init na binababad yung aking paa. Ayun, mga commander, tinulungan ko lang kasi yung bata upang dalin yung isda dun sa Yung karga doon sa ano? Yes. kukuha dito sa kasa. Sa kasa talaga, ayan. O, di ba? Mas mahal ng isda sa ruhas, mas makakabalanse ng maayos ang mga tripulante. Ayun, mga kakumander, no? Di ba? Ayan, talagang sinunson ko pa talaga para madokumentary ko ang paggawa at kung paano dinidispose ang huling tamba ng mga mangingisda natin, mga kumander. Yan, mga kumander, ito ngayon tayo sigal na kukuha ng isdang tamban, mga kumander. Ito ang tuwa sa dyan, syempre nga naman, malalaking tamban at talaga pwedeng pang tapataga sa palengke, mga kumander. Ayun, mga kumander, hindi po nila sa ngayon tinutuyo ang isdang tamban sa kadahilan ng mahal po ang presyo dito sa amin ng isdang tamban. Ito natin pambansang isda dito sa lugar namin, yung isdang tabulbog. Ayan, mga kumander, patuloy pa na magpe-prepare upang ilagay sa tricycle yung huli, mga commander. So, mga commander, ayan, mga commander, ready na to trip papuntang ruwas yung magkukuha ng isda, mga commander. So, hanggang dito na lang, mga commander. Kung nakaabot ko sa video nito, paki-like, paki-share at paki-subscribe na ng YouTube channel ko. So, maraming salamat.